Kamakailan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinangunahan ang oath-taking ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Board of Trustees at Standards Authority. Para sa kaganapan, tunghayan ang detalye rito. Raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been duly elected or as your designation, do hereby solemnly swear that I shall exercise integrity, justice, and fairness. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa sa tungkulin ng Board of Trustees and Standards Authority ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Malacanang kamakailan. Kabilang sa mga nanumpa bilang Board of Trustees ang chairman na si Herman Basbanyo at President Roberto Nicdao Jr., kasama rin ang GNN Vice President for Operations, Lorlin Velarde bilang direktor ng KBP. Kasama rin ang ilang officers mula sa iba't ibang radio at TV networks sa bansa. Kabilang din sa nanumpa ay ang KBP Standards Authority sa pangunguna ng kanilang chair na si Enrico Canoy. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa harap ng KBP Board of Trustees at sa mga miyembro nito, binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng KBP sa pagsusulong ng responsableng pamamahayag, lalo na sa panahon ng misinformation at disinformation. KBP has stood for the essentials of our democracy: a free and independent broadcast media, responsible broadcasting, and enhanced public service by our broadcasters. The oath-taking of KBP's new leaders today affirms the role of broadcasting media in our society. To strengthen the media and democratic institutions, we must first acknowledge the issues many of our media workers face. The Philippines remains one of the most dangerous places for journalists. In the 2025 World Press Freedom Index, we ranked 116th out of 180 countries and territories, depicting the Philippines as generally having a difficult and complicated media landscape. The proliferation of misinformation and disinformation, particularly in social media, is also a great challenge to us. Bilang lingkod bayan na halos araw-araw na humaharap sa media, naunawaan ko ang bigat ng inyong trabaho. Hindi madaling magtanong, magulat at maglahad ng katotohanan, lalo na kung may panganib ang nakaagipat ito. And that's why this administration has made it clear that the safety and welfare of our journalists must be protected at all times. So please continue to uphold the values that have guided you for more than 5 decades. The values of independence, responsibility, innovation, and of course service to our people. Let us ensure all broadcasters can do their work safely, and that our democratic institutions remain strong and accountable. Lastly, in this time of global uncertainty, we lean onto our media to be bearers of facts, to police abuse, and to be the voice of our people. Ang KBP ay naitatag noong taong 1973 at mas lalong pinapalakas ang self-regulation ng mga miyembro nito. Patuloy ang KBP sa pagsusulong ng responsableng pamamahayag at proteksyon sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ngayon sa panahon ng pagbabago ng media environment na hatid din ng digital transformation. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, isinagawa ang natatanging kasalan sa loob ng piitan sa Mandaluyong, kung saan 26 na magkasintahan ang nagpigkis ng kanilang pagmamahal sa kabila ng kanilang kalagayan. Ang balita tunghayan dito. Ginanap ang taunang kasalan sa piitan nitong March 19 sa BJMP Mandaluyong sa pangunguna ng kanilang lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na bigyan ng legal na pagkilala ang relasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL
at palakasin ang kanilang ugnayan sa pamilya. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mas malawak na rehabilitasyon at reintegrasyon na programa para sa mga bilanggo. Sa ilalim ng programang ito, hindi lamang kasal ang ibinibigay, kundi suporta sa moral, psikolohikal at panlipunang aspeto ng mga PDL. Kabilang sa programang ito ang mga pagsasanay, edukasyon at livelihood programs upang maihanda sila sa pagbabalik sa lipunan. Dito isinusulong ng pamahalaan ang paniniwala na matibay ang pamilya na mahalagang pundasyon sa pagbabago at pag-iwas sa muling paglabag sa batas. Ipinapakita rin ang inisyatibang ito na may pag-asa at bagong simula para sa mga nais magbago. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Manchi Abalos sa mga bagong kasal at hinihikayat silang panatilihin ang kanilang mga pangako. Patunay nila na kahit nasa likod ng rehas, may puwang pa rin ang pag-ibig, pag-asa at pagbabago. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.